So are you excited to see Harvey with the baby? Oh, di ba? Super cute ng bata. At saka yung bata ba, ano na yung buhok. Emergency daw ka guys kasi nung these skies have a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. Hello guys! Welcome back to another vlog. Yes, so may Oliver Cagas. Guys, for today's video po ay pupunta po kami ngayon, kami ni Bosco Juan sa Bad Balaburg. Kasi po andun ngayon si Harvey, bibisitahin po namin. Ano na siya doon? I think 2 days na siya doon. Kasi po sa wakas, may good news po. Dinala po si Harvey ng 3 AM kasi nagka-emergency si Harvey at saka sumakit yung tiyan niya. So, hindi na po niya napilit na pigilan na sa sakit. Hindi niya napigilan siya. Kailangan siya dalhin sa hospital. So, ngayon bibisitahin namin. At sinabi ko na buskuton noon ang nangyari kay Harvey. Dahil po, meron na po siyang anak. Wow! Yes po, nanganak na po si Harvey. But grabe din yung pagkaano niya. Kasi po pag chinika niya to sa akin, sinabi niya to sa akin na ganun ang nangyari. At dapat kasi ang sabi ng di ba, pa-check up tayo no sa yung mga babae, yung mga buntis, pa-check up tapos malaman kung kailan manganganak, di ba? Sabi niya na kung kailan parang due date. Ayan, ganun. So, kailangan, ang sinabi ni Harvey sa akin na mga January 15, manganganak siya. Alam mo ang nangyari? Nanganak siya ng January 6. 3 Kings ang January 6, diba po? So, parang, yeah, January 6 ng umaga, 3 AM, dinala na siya doon. Kasi nga, masakit yung, yung tiyan, parang manganak na talaga kasi may tubig-tubig na sunod-sunod. At, ikwento ko lang to sa inyo ha, kasi po, pagdating natin doon sa Bad Balaburg, baka hindi ako makapag-video doon kasi bagong panganak pa siya. So, yung yung my friend sila, yung tinawagan ni Harvey na, uy, wow, yun ang tinawagan. Ay, wait lang, may pakita ko muna si boss. Wow, it looks like a cowboy. Cowboy? You know cowboy? With the fur? With horse? With a horse. Oh, di ba, oh? You look like Kamaza in Tatort. Yeah. Kamaza. Kamasa? Maybe. You know. Oh, nalalaman. So, punta na kami. Okay. So, ngayon, anong nangyari po? Wala kasi si Kuya Howie din doon that time. Kasi si Kuya Howie, merong, nag-snow pala. Nagputi-puti ng bungtod. Tingnan niyo, puti na din ako dito. Kasi po, parang may ginawa lang siya. Hindi ko na sinabi ko. Basta wala siya. So, mabuti may kapitbahay sila na German na yun yung sinabi doon. Iniwanan ni Kuya Howie na kapag wala siya matawagan na 3 AM, mabutin. Okay na. So, dinala siya doon sa hospital. Uy, ang lamig naman dito eh. So, dinala siya sa hospital. At ayun, hindi daw normal. Ay, okay naman siya. But na CS. Yes. Na CS. Tawag noon ay na cesarean siya. Kasi po, parang merong sinabi sa Harvey ba na merong nakalukot-lukot na, alam mo yung sa batak. So, kailangan siya ang cesarean kasi kapag ilabas na baka may mangyari masama. So, okay na lang. So, ngayon, nag-chat si Harvey, January 6 umaga sa akin na, Oliver, nanganak na ko. So, sabi sa'yo pa, nanganak na ako. So sabi ko, pag sure, pag sure, it's a prank pa yan, nagpa-prank ka ba? Kasi, di ba, alam mo yun, kasi January 15 yung sabi niya sa akin, so, din kami na January 15. Oo nga! Tumawag man yan. Tumawag niya sa akin. Tingnan mo, may bata. May bata talaga. Tapos nasa hospital din siya ngayon. Kasi, tinahi, di ba, kapag masasarya, tahi pa siya. So, I think, ilang days pa siya before siya makauwi sa bahay nila. So, na din si Kuya Howie, nakita namin. Nakita ko sa video, nag-video call kami. So, sabi niya, Oliver ha, ikaw talaga ang una kong sinabihan, nanganak na ako para hindi ko na, ako talaga. Tapos yung family niya, of course, family talaga mauna, but yung friends niya, di ba? Ako daw nauna yung sinabihan dito. So, ngayon, anong nangyari? Sinabi ko kay Busco to na nanganak na si Harvey. Di ba, nasasakyan?
Sabi, oh sige, bisitahin natin Oliver. Kaya si boss ko nang unang nagsabi sa akin na bisitahin na namin si Harvey. Na bisitahin na namin. So, mabuti po. Sabi ko, oh sure boss, gusto ko din bisitahin si Harvey. So, ayan. Pupunta na ko. Bisitahin namin si Harvey kasi siya po nagyaya na bisitahin doon. But ako, of course, gusto ko din bisitahin, no? Kasi ang Bad Belleburg ay malapit lang man siya dito. Like, 20 minutes drive from here sa amin. So, ngayon, sabi ko kay Harvey nga kung saan sila, anong number ng room. O yun, sinabi niya sa akin. At saka, oh, what happened? Ist das neue Leute da? Das weiß ich nicht. May tao ba? Irgendwer hat die Stange umgebogen. Okay, may bagong tao doon. May bagong tao na nagdadala ng mga luggage. Ah, ich denke, das ist die Pflegefrau. Weil hat erzählt, er ist ein Auto gekommen, da waren fünf Ausländer drin. Echt? Was machen die Ausländer da? Das weiß ich nicht. Was gibt noch die alte Frau da? Ja, ich habe keine Ahnung. Hallo, Vielleicht verkauft die ihre Möbel. Ah, Keine ano Ahnung. namin yun? Kapitbahay namin Vielleicht yung... braucht die jemanden, der ihr hilft und dass die sich abwechseln. Keine Ahnung. Okay. I don't know. Kasi may kapitbahay kami doon. Ang kapitbahay ba na malapit siya? Ano tawag nito? Kapitbahay namin. Likod ng bahay namin. May tao doon naghintay. Nakatira doon is ano man, matanda. Gucken wir Lars an der Tankstelle oder in Berlin? Yeah. Good, Bad Belleburg. So, ngayon po ka guys, di ba nagyaya siya, so pupunta kami. So sabi ni boss, ano daw dadalhin namin. So ngayon kasi sirado because it's Sunday, sarado lahat ng shops. So sabi ni boss, ang hindi lang sirado ngayon ay ang gas station. So punta kami sa gas station ng Bad Belleburg. So sana mayroon kaming mabibili na to give gifts, no, para kay Harvey. Gano'n naman talaga tayo, di ba? Na kapag may mga anak, sila boss din, sabi niya, kapag friend daw na may mga anak, puntahan nila at magbigay ng gifts kasi nga. So ayan, sabi ni boss, pupunta kami sa gas station at tingin kami doon kung anong mabibili at anong maibigay namin kasi alam mo naman ang gas station hindi lahat nandyan, di ba? So kung ano na makita namin kasi sarado po ngayon. So kung ano na makita namin yung nabibilhin namin na yung okay kay Harvey, di ba? So ayun, hello! Nanganak na talaga sa Harvey. Alam mo yung pag sabi sa akin, oh Oliver, akala mo na pinaprank kita, hindi to prank, oh, birong bata. Pero nagka-emergency ba kasi nga 3 AM nagka-emergency talaga na gano'n. Buti na lang yung kapitbahay nila gumising sa tawag ni Harvey. Oh. Mabuti lang ang bahay ni Harvey at yung Bad Belleburg, yung hospital kung saan siya pinanganak ngayon, malapit lang din siya, masyadong malayo. So are you excited to see Harvey with a baby? Not really. So ngayon po, I'm so excited for the baby and for the name. For the name. They want to give to the baby. Yeah. So and I have an idea for the name. What is it? Philippine people give 2 or 3 names. Ne. And okay. Because she get the baby on 3 kings. Yeah. One name has to be king. And what is it? King George. Something like this. King George or what else? Yeah, King John. King John. Yeah. King Walter. King Helmut. Helmut the King. So kasi sa 3 kings siya pinanganak, 'di ba? Nanganak si Harvey. Ngayon po, may sabihin ako sa inyo, kapag magdarating kami doon, hindi muna ako mag-video doon kasi alam ko na parang ano pa si Harvey, wala pa sa yung alam mo yun kasi bagong panganak, so bigyan natin siya ng respeto, bigyan natin siya ng privacy. So hindi ko rin po muna ipapakita ang bata. So punta kami doon, wala akong video na gagawin kasi mag-video lang po ako together with Harvey at saka yung with baby kapag nasa bahay na sila, kapag makabisita na tayo sa bahay ni Harvey, kapag si Harvey din nasa bahay na din nila. But ngayon kasi nasa hospital sila, bigyan ko siya ng privacy na hindi ako mag-video. But pumayag naman si Harvey at saka si Kuya Howie no, na makapag mag-video ako sa bata. But ngayon hindi muna kasi kakaano lang nila, pero kasi okay lang sana kung si Harvey vlogger or si Harvey mismo mag-video, pero ako hindi muna, okay? I will give it to her. Sinabi ko na dito sa Harvey na hindi na ako mag-video muna, video lang ako sa iyo kapag nasa bahay ka na, kapag okay ka na, kasi ngayon bagong tahi pa yan, guys. So
alam ko na din ano, babae ba o lalaki, alam ko na din ang pangalan kasi sinabi ni Harvey sa akin, but of course hindi ko pa rin sabihin sa inyo. Sabihin ko lang sa inyo soon kapag makapag-video tayo ka Harvey doon sa bahay nila kung if it's a boy or if it's a girl, okay? Basta yun na yun siya. So, abangan nyo na lang sa mga susunod na kabanata sa vlog. Wow! Snowing! Nag-snow dito kagabi po, oh, ayan. Pero hindi masyadong marami. Wie heißt Harvey denn jetzt? Harvey, malapit na po kami sa hospital. Hintayin mo pa kami dyan, ibuskuhan ha. But before kami pumunta doon, punta mo na ka sa Tangstelle. Bili mo na kami ng ano mabili namin. Samahan niya ako bumili doon kasi gusto ko din na isabihin sa kanya kung anong magandang dalhin. Diba? Dong. Dong kong karing kong kong. So Dong ngayon. Salamat. So Harvey, hintay mo ako kami dyan, Day. Sabi ko sa'yo, Day, ha? Maghintay ka. So ayan, nandito po tayo sa Tangstelle. Ayan, gas station po dito tayo bibili. Papasok tayo dyan kasi ito lang po ang open dito. Kasi Sunday, ito lang po ang nag-iisang opener. Lahat ng gas station meron ganyan. Kaya kailangan pag Sunday dyan ka makabili. But ay, basta yun na yun. Hindi po kami mapagas. May bibili lang po kami. Sana maawa kayo sa amin. Hi! Nakabili na po kami. Ayan po. Ang binili po namin ay blue colors na, what is it the name of this flower? Blue po siya. Nakabili kami doon. Sabi niyo po, hindi na lang kami bili ng chocolates or ano pagkain. Ito na lang daw. Kasi para mas ma-appreciate daw ang bulaklak. Maganda naman talaga bulaklak. No? Kahit tayo na mabibigyan tayo, ma-appreciate talaga natin kasi the flower is everywhere. Ha? Ang bango ba eh? Ang bango. Oy, andito na po pala kami sa ano? Ayan. Ay, saan ba kami? Ayan, malapit na po kami. Lang po ha. Diyan po kami ka guys. Papunta na po, malapit. Basa na, basa pala to. Ito, ang ganda tingnan no. Tingnan nyo po. Wow! It's very beautiful. Blue po yung kulay niya na, dark blue. But dito sa camera parang hindi. Ayan. Saan ka ba nanganak, Andy? Andy naman noon. Andy! Saan Harvey. Ah, dito na. Ito yon. Nung kinagat ako ng aso ka guys, kung na-remember nyo po, dito din ako pumunta noon. Nung kinagat ako ng aso sa kapitbahay namin, dito kami pumunta. So, dito din si Harvey ngayon. Harvey, bakit andyan ka? Hindi ka naman kinagat ng aso. Oh, okay. Yan. So, kailangan lang, ay, mabuti na lang, may hindi puno oh, kasi may parking pa. Ayan. So guys, iwan ko kayo dito ha. Hindi ko to dalhin ng camera. Iwan ko dito, itago ko dito oh. Yung hindi makita ng tao kasi baka, alam mo naman, pag may makita sa loob ng sasakyan na may magka-interest, sisirain ng sasakyan. Kaya itago ko yung ito. Ito ang sinabi po sa akin pagdating sa Germany na kung ano mamagamit ko dito, itago talaga yan kasi baka may magka-interest, sisirain ng sasakyan itong ano. Nangyayari na kasi yan dito eh. Napanood ko yan sa TV. Sirain nila hanggang makuha yung nasa loob. So, maiwan ko tong camera ha. Bulaklak ang dalhin ko. Let's go, boss! Yeah. Ha, guys! Andito na po kami. I mean, uuwi na po pala kami. Andito kami sa sakyan. Uuwi kami ngayon ng bahay. So, ayun. Ang galing ka, guys. Nakita mo sa Habit si Habit, yung bata nila. At saka, hindi na ako nag-video doon no, kasi iniwan ko yung camera ko. And what can you say about the baby? Cute, no? Süß. Harvey, tut mir wahnsinnig leid. Das Baby ist süß. Das sieht sehr gesund aus. Die gesund, healthy. Kind hat schon Haare. Alles. So ngayon, wala man akong video na naipakita po sa ticket kanila. Yeah. Ticket daw. Ticket ay kailangan pala dito para makalabas kami no kasi oh, may nakaharang dito. Sabi ko talaga no. Ticket, ein Stück. Open na siya. So, ayun, na-enjoy siya, natuwa sila kasi bumisita kami.
yun, natuwa sila sa nagdala kami ng bulaklak, flowers. So ngayon, dahil wala pa akong video na naipakita, kasi nga, ayoko nga, ano no, kasi very haggard no sila. Very haggard lang. Ayoko lang, ma-privacy, but may picture. Pakita ko po sa inyo ang picture ng dalawa, at yung bata, at saka si Howie at kaya at ano, si Harvey kasama ako. So ipakita ko po dito ay oh, di ba? Super cute ng bata. At saka yung bata ba, ano na yung buhok, the hair of the baby, no? Is schon schwarz. Die fallen erst mal aus, glaube ich. Ano na ano ba yung bata, yung buhok ba ay, ano na anong parang medyo baga ano, makapal na siya. So very kay Harvey kasi nga ang buhok ba natin no, kulay itim, maitim din. At yung mukha daw, sabi ko pa, hala ang mukha ka, ano, kay Harvey ang mukha. Sabi naman ni Kuya Howie, no, kamukha ko yung bata. Ay. So di namin makipaglalis. O lagi imo na bata, di namin makipaglalis kay ikaw man ang gumawa. Uy, kayong dalawa. Kasi gusto niya talaga na kamukha niya. So na-enjoy ako, na-happy kami kasi po healthy lahat, si Harvey. Kagis kapag bagong panganak ka pala no, lalo na kapag na CS, cesarean ka, parang ka palang ano no, namumutla. Alam mo yung kung sabi pa ba ng lagom, nag-gray yung ano mo, kasi pa hindi pa bumalik yung lakas mo din no, kasi palagi siya nakaupo din si Harvey, hindi siya pwede makalakad siya, but piri mahina at mayroong mag-alalay kasi masakit yung tahi, sabi yan, natahian daw siya. At saka nung ano, ikwento ko sa iyo na kasi ikwento yan sa akin nung this January 6 no, na pagdating niya doon, pag kasi super sakit yung tiyan niya, parang gusto niyang, sabi niya parang gusto niyang magtatae daw, parang hindi. Kasi alam mo yung gusto na lumabas, alam pagdating daw doon, pinahiga siya sa ano, nilagay siya sa may bed, diretso lagi daw kagis, bugwak yung tubig at saka dugo, di ba nag-ano yung dalawa, diretso talaga yung ganon. But kailangan lang, sabi ko sa inyo, ikukwento ko sa inyo bakit kailangan siya i-cesarean. It's because i-cesarean siya kasi yung pusod ng bata pala ay nalubid siya sa paahan ng bata. So nalubid siya, nalukot siya. So di ba yung pusod, wala siya oxygen. So kung hindi siya, in-normal delivery siya, matagal-tagalan pa, baka hindi na maka-oxygen ng bata kasi nga, kunti lang yung oxygen, di ba? So nagka-emergency daw ka guys, kasi nung tao doon na nandun ay siya lang yata mag-isa. So dahil nag-emergency, kailangan i-cesarean, tumawag siya sa mga doktor kasi hanggang dumating daw 7. Sabi pa ni Harvey, dahil emergency talaga Olivino, literal na emergency kasi yung isang doktor nakasando pa, yung isang doktor pa wala ng medyas, hindi na nagkabaliktad na ang medyas daw. Sabi ko, literal talaga na emergency ang nangyayari kasi nga ganun. Yung suot ba, hindi na talaga like formal na para sa yung suot ng, di ba, pag doktor may suot kayo na uniform, yun parang wala na kasi emergency na. Wala na. Tapos tao hanggang mayroong nang in-spray, hanggang may nilagay siya dito sa ganito siya, hanggang nakatulog siya. Parang patulogin siya kasi, di ba, para hindi mo ma-feel na tinatahi ka na pala dyan at hiniwa na pala yung ano mo no. So yun, but all is good, all is well. At ano, cute ang bata, super cute. Grabe, si Harvey okay lang doon, si Kuya Howie, pero si Harvey lang daw mag-isa matutulog doon kagay. Si Kuya Howie hindi siya natutulog sa hospital, ayaw niya, kaya umuwi siya pag gabi, baka later uwi naman yun, pero darating siya ng umaga, babalik siya doon. But I think ano, ilang days na lang makauwi na siya sa bahay nila. O, mas maganda kasi sa bahay kayo no, kasi ay, may pakita, may ano dyan ka guys, cinema, may kino dito or sinihan dito sa Bad Bellabor, kaya titingnan ni boss. So parang ano ba, parang kapag nasa sa hospital ka, parang bububoring no, parang kang feeling mo magkasakit ka. Alam mo yung kahit healthy ka, pero feeling mo magkasakit ka sa hospital, no? Mas maganda pa rin sa bahay kasi comfortable. So ngayon, uwi na po kami sa bahay. Si boss ko pa rin nag-ano. Pero, how many hours will we stay there? I think 1 hour, no? How many hours? I think 1 hour. Almost 1 hour? Or no, keine Stunde? Longer. Longer? 1 and a half. 1 hour and a half. Okay. Yung nag-stay kami doon. Sind wir irgendwann gegen 3. Ja. Kurz nach 3. So ja. Ja. Und
jetzt haben wir gleich 5. Ngayon, alas 3 to kami nakarating doon kanina. Tapos ngayon, alas 5 na. Di, alas 3, medyo yata yun. Basta, sumatagal-tagal, diba? Gwintuhan, mga ano, no? So ngayon, uwi na kami sa bahay. Wow, this Bad Beileborg here. Hier hoch. Warum? Ich dann noch gucken wollte. So, punta kami sa taas. Kasi may titingnan daw si boss dyan sa taas. So, kailangan namin tingnan. Ang ganda, no? Tingnan nyo ka, guys. Ang ganda ng kabahayan. At ang ganda ng... Oh, look at that. Hi, kakatapos ko lang pong lumabas with Andy kasi po kailangan siya ilabas, diba? Everyday yan, ginagawa natin. So ngayon, pinapakain ko na siya, kumakain na siya doon at nanahimik na siya. Kasi po, after ko ipalabas yan, puntayan siya sa kung saan yung inuman na tubig, pagkainan. So meron siyang tubig. Tapos alam ko na kapag gutom yan siya, na gustong kumain, kung saan ako pupunta, sumasabayan siya at inaaway ako. Yun pala gutom. Kaya binigyan ko siya ng pagkain. Ayun na siya doon. Nahimik na. Kumakain na siya doon. Kasi kaya na hindi ko talaga siya binigyan. Kasi nga, kailangan niya mahinga muna, diba? Kapag yung aso, galing sa paglakad-lakad. Kahit tayo, wala pa tayong ganang kumain agad-agad kasi yung, ano natin, yung katawan natin, katawang lupa, kailangan pa siyang mag-rest muna before kakain. Diba? Ganun. Or else, makasakit pa tayo. So, yun din si Andy. Hindi ko binigyan agad. So, ayun, kumakain na siya. Kasi nakahinga naman siya. But ako, hindi ako nakahinga kasi ginugulo man ako. Dito tayo sa kitchen, maglinis tayo dito. Ito pala, itong spray na to na, tawag nito, vinegar. Gagamitin natin to kasi palinis ko mamaya sa kitchen namin sa isa. Yung lutuan namin, kailangan maglinis doon kay maraming mga fat or mga oil yung nagluto kami ba. So, dito, may tubig dito. Dito, maglinis tayo dito sa kitchen na to before tayo pupunta doon sa kabila. Ito, ilagay natin dito para mapuno na tong washing machine. Pwede na siyang paandarin. Hindi namin ito pinapaandar kapag kunti pa kasi sayang sa kuryente. Alam mo na, kuryente dito nga nagmahala na. Mas German ito. Malinis na to siya. Pinadry ko lang. Ilagay ko lang to sa lagayan namaya. Ilagay ko lang muna dito. Maglinis muna tayo dito. Linisan natin itong ano ka guys, ang wine glass. Kinuha ni boss yung ano, yung vinegar. Ano kaya gawin niya doon? Itong wine glass, dapat kamayin lang siya. Hindi siya pwede ilagay doon. Kasi kapag ilagay natin doon, masisira to. Masisira to. Kaya, wash hands lang siya. Uminom kami kagabi ng wine kasi yung binigay na Tayoli ng mga wines, diba? Ininom naman yung isa. Kami tatlo nila po tag-inuman. Kasi yung, ano kasi namin kanina, ay kagabi pala, ang ulam namin is yung duck. Ernte. Ganon. Masarap ba? Masarap pagkaluto ni Busko to. Kama nagluto noon. But next time kapag si Busko to, may nag-request para sa akin ito na next time na kapag si Busko to gagawa ng salad, di ba yung salad na maggawa siya, yung sabihin ko sa inyo na masarap, na ipakita ko na sa vlog at yung recipe. Next time kapag maggawa siya ng salad, tatanungin ko siya kung kailan siya maggawa ng salad para i-vlog natin, ipakita ko sa inyo at yung mga recipe para matry din natin, matry din ninyo po. At saka, matry ko din as ako makatry din kasi para matuto din ako, diba? So, tingnan natin kung anong pinagagawa niya. Okay? Nakalimutan kasi yung nag-request. Sabi nag-request ba ko lang? Nakalimutan ko yung pangalan. Sabihan ko lang sa inyo, ha? Wait, tapos ka na kumain, no? Are you done eating? Is the fetish? Tinaw, basa-basa pa yung bunganga nito kasi katapos uminom ng tubig tsaka kumain. Oh. Kaya ngayon, thank you Oliver, pinakain mo ako Oliver. Pero wala na siya pagkain ka guys, last na yun. Pabuti na lang mamaya si Busko si Busko to mamalingkil kasi bukas marami kaming guest. At yung mga guest mag-breakfast man yun, diba? So kailangan niyang mag-grocery ngayon para pagkain bukas na breakfast. So sa mga guest namin sa hotel at back to work na.
Mayo, thank you Lord. Kay back to work na ba para trabaho, ano, maghanap buhay na tayo. Back to work naman tayo dito this year. Magtrabaho ito, permiti ka guys, kaya para... Wait lang. Okay. Voice the SH, si boss naman, naglilinis siya sa coffee machine kasi wala nang gumagamit ng coffee machine ngayong gabi. Kapag ganitong oras, wala nang gumagamit ng coffee machine kasi wala nang umiinom ng kape. Kapag gabi na talaga. So ngayon, maglinis tayo dito sa kitchen. So I will clean here because it's dirty. Oh. Voice the SH. Danke. Gib. So maglinis tayo dito sa kitchen yung ito, tatarungin ko lang to. Si boss, oh. Hi, boss ko to. Hi, Carlos. Igbert, why are we... Warum brauchen wir benutzen wir die Essig, nicht die anderes Metall? Warum? Und das umweltfreundlich. Warum Essig? Essig ist sehr gut gegen Fett und Wasserflecken und überhaupt recht. Sehr gut. Okay. Und ist umweltfreundlich. Umweltfreundlich, okay. Ja. Okay. So, sabihin ako sa inyo, kasi tinanong ko Kein Chemie, weißt du? yeah. Tinanong ko si boss ba kung bakit mas maganda na ang palinis natin dito pag ganito, kapag maglinis sa mga mga oily or mga kahit ano pa. Maganda daw nga vinegar. Tinanong ko siya. Alam ko na kung bakit vinegar ang ginagamit. Bakit maganda ang vinegar. Alam ko na ba't ngayon. Tinanong ko siya ulit. Alam mo yung sabi niya? I-translate ko sa inyo ha. Wait lang. Nahugasan ko lang ito ha. I-translate ko sa inyo after nito. Kasi po daw, ang vinegar, kapag vinegar ang ginagamit niyo, it's a world friendly, environment friendly siya, di ba? Kapag vinegar. At saka, maganda siya ilinis kapag may mga tao nito, mga oily or yung mga fat, no? Nalinisan mo yon, mas mabilis siyang mawala at matanggal. Ayan. At saka ito pa, kapag maglinis ka din using vinegar ka guys, ay wala mga fleck or yung mga stain, mancha. Diba? Kasi kapag diba, napapansin niyo po kapag magamit tayo ng ibang mga tawag nito, pampalinis, pag malinis natin, may mga mancha or yung stain ba yan, yung mga marka na paglinis, halatang nilisan. For example, yung Zunrox. For example lang to ha, Zundrox no, tapos ilagay natin sa decolor ganito, maglagay ka ng Zundrox dito, nagiging puti na to instead of blue, naging puti na siya kasi nilagyan natin ng Zundrox, ganun, di ba? So kapag vinegar, walang marka na stain. Kaya maganda daw kapag vinegar. At saka kapag tubig naman daw ang ilinis naman, kung for example maglinis tayo no, tapos tubig ay yung panggawa natin na panlinis, meron pa yung stain, for example yung marka na puti-puti. Alam mo yun? Kaya nung napansin niyo po guys, nung naglinis ako doon sa bathroom, sa shower area, 'di ba? Vinegar ang ginamit ko kasi po hindi siya na puti-puti kasi kapag tubig wala. At saka ang vinegar mabilis maglinis. So kagaya nito, wala nang mga fat guys. Wala na yung mga oil. Kailangan kasi maglinis dito kasi po para hindi na mamamaga yung mga fat ba no? Yung mantika, hindi siya puliki. Kasi na ito na? Ano ito magkadamak-damak? So dapat malinis siya palagi. Lalo rito sa bus ko to. Kunwari magagamit ako ng kitchen ko no. Gagamit ako dito na for example, mag-adobo ako. Minsan may mga mantika na hindi ko linisan. Hindi magagalit si boss ko to. Pagalitan ka talaga ka guys. Hindi ka pinagalitan. Pagsabihan ka para next time matuto. Napagsabihan niya ako noon ka guys. Kasi po, nung una, nakalimutan ko ba?
Kasi pag luto ko, kumain ako kasi gutom na ako. Hanggang nakalimutan ko na may linisan pa pala ako. Kasi sabi niya, Oliver, hindi pa nililisan yung ano. Linisan mo muna. Ay, nilinisan ko siya. Yeah. Since then, after ko maglinis talaga, ay magluto. After ko magluto, linis diretso. So, tapos na tayo dito. O, tingnan nyo po, oh. Very shiny, oh. Diba? Tingnan nyo po, very shiny na. Wala na yung mga oil. Kasi mabilis lang siya kapag vinegar. So, guys, I'm going to end this vlog. Sana nag-enjoy po kayo sa vlog natin today. Please don't forget to like, share, and subscribe. God bless us all, guys. Stay safe. This has been Oliver Cagas. And then, cheers. Magdala pa.